Hello mga kapalaboy, welcome back to my YouTube video. I'm Joey RJ Oliva, your 11 years sales executive here at Mitsubishi Peak Motors Jose Abad Santos. Guys, introducing the 2025 Montero GLS 4x2 automatic transmission. Ano ba yung mga nadagdag or nabago sa unit na to? Umpisa natin dito sa harapan ng unit. Yung unit natin, nagbago na yung radiator grill niya at yung nadagdag dito sa unit na to, meron siyang illuminating light dito sa kanyang radiator grill. Tapos, guys, may nadagdag din dito. Guys, meron din siyang active cornering light po. Kapag lumiko po kayo sa kaliwa or sa kanan, basta naka-turn yung signal lamps natin, may iilaw po sa fog lamps po niya dito sa fog lamp assembly. Additional visibility po habang lumiliko kayo. At tapos, nabago rin sa design ng unit na to, yung kanyang garnish dito sa ilalim. Bago na yung design yan, guys. Tapos mga kapalaboy, tara samahan nyo ako at silipin natin yung loob naman ng ating 2025 Montero GLS Automatic. Tara. Guys, bago tayo pumasok sa ating 2025 Montero GLS Automatic, ipapakita ko muna sa inyo yung nabago sa kanyang gulong. Ngayon po, naka 6 spokes na alloy rims pa rin siya, na 18 alloy rims, pero yung design po niya, para na siyang shuriken. Yan. Guys, yung design ng mags natin, mas maganda po siya compare sa previous model. Kasi yung design niya, nakakadagdag po ng effectivity para lumamig po yung kanyang mga disc brakes po. So guys, tara, pasok na tayo sa unit. Silipin natin kung ano ba yung mga nabago dito. Yo! Hello. Sa mga palaboy, ano ba yung nabago dito sa loob ng 2025 Montero GLS Automatic? Umpisahan natin sa kanyang steering wheel. Yung design po ng kanyang steering wheel, nabago na po siya. Same na rin po siya sa Triton at sa ating bagong X-Force. Na rin po siya, 4-spoke na leather wrap steering wheel. Tapos nandito po yung mga controls niya. Ito po yung control para sa audio steering remote. So guys, ito naman po yung controls sa ating multi-information display. Dito po natin makikita yung multi-information display. Pwede natin baguhin yung setting mo niya or yung display. Makikita kasi natin sa multi-information display yung trip meter A, trip meter B, tapos yung fuel range ng pwedeng itakbo ng sasakyan natin at yung kanyang eco score. Guys, yung makikita naman natin sa right side ng ating steering wheel control, nandito po yung buttons para sa cruise control. Ito po. Tapos meron din siyang button para sa camera, para magamit natin yung camera 360. Then meron din tayong button dito para naman sa hands-free button with voice command. Magagamit natin si Siri o di kaya si Google Assistant. Basta nakakonect tayo sa SmartLink Display Audio at saka sa Android Auto o di kaya sa Apple CarPlay. Via data cable pa rin po yan. Then, sa steering wheel din natin, makita rin natin dito yung control ng ating paddle shifter. Ito. Tapos, sa steering wheel din natin, makikita yung controls para naman sa wiper switches. Ito po. At sa kaliwang side naman, yung control para sa kanyang mga ilaw. Yan. And then, kung makikita rin natin sa screen, nandito yung mga buttons para naman sa push button and then guys, dito naman sa left side ng ating dashboard, dito natin makikita yung control ng ating push button engine start at saka sa side mirror controls po. Ito. Then sa baba naman, nandito yung dalawang button para ma-off natin yung kanyang reverse sensor or parking sonar. At saka yung Mitsubishi Active Stability Traction Control, pwede natin i-off yan. Yan yung mga buttons na pwede natin makita sa left side ng ating dashboard. Then, balik tayo dito sa gitna ulit ng ating dashboard. Guys, sa head unit natin, pwede tayo mag-play dito ng FM and AM radio station. Okay, game? And then, pwede tayo mag-connect dito ng Bluetooth para makagamit tayo ng
hands-free button para makasagot ho tayo ng mga tawag, o di kaya makapag-play tayo ng music via Bluetooth po. Tapos, pwede rin tayo mag-connect ng USB memory stick para po magamit natin yung mga USB video and USB audio files natin para ma-play natin sa unit na to. At saka, yung hinahanap-hanap po ng iba, meron din po siyang SmartLink display audio. Magagamit natin si Apple CarPlay o di kaya si Android Auto. Pero gagamit tayo ng data cable at isasaksak natin siya dito sa USB slot na nakalagay dito sa baba. At meron din po siyang navigation map, na offline map, para naman po kung may pupuntahan tayong lugar, pwede yun natin gamitin tong si TomTom. Yun po kasi yung navigation app na ginagamit natin dito sa head unit niya para mahanap natin yung place na pupuntahan natin. Yun, ang ganda ng ano natin, ng Montero talaga natin. Guys, aircon control natin, naka single zone auto climate control po yung aircon ng ating 2025 Montero GLS automatic. Tapos sa kanyang ano naman ho, transmission, naka 8-speed automatic transmission po siya with Sportronic mode. Then, yung ating parking brakes naman, naka electronic na po siya. Pipindutin na lang natin yung button na to kung gusto natin i-deploy, ay unlock yung parking brakes natin, at ipo-pull up naman natin siya kung gusto natin i-deploy yung kanyang parking brakes. May brake auto hold function din siya. Magagamit po natin siya kapag traffic para malesen po yung foot fatigue habang nakatapak po tayo sa brake pedal. Guys, yung airbag po ng ating 2025 Montero GLS automatic, 6 po yan. 2 po sa harapan, dito sa steering wheel at saka sa dashboard sa passenger seat sa harapan. And then may airbag din po siya dito sa gilid, curtain airbags. Tapos meron din po siyang side airbags po dito naman sa gilid ng ating front seats po. Meron pa tayong 220 volts power outlet dito sa gitna, at saka meron din siyang 2 USB port for charging po yan. So napakaganda at maganda gamitin to sa long drive. Hindi po maiinip yung mga passenger natin at makakapag-charge po sila ng phone o di kaya makakapag-play po sila or makakasaksak sila ng devices or gadget sa 220 volts power outlet natin. Sa second row seat din guys, armrest console with cup holder. Yan, nasa gitna pero hindi natin mapapakita kasi naka-plastic po siya. Bagong-bago yung unit na to. And guys, yung unit na to, naka-leather seats po lahat ng upuan niya. Kung napapansin nyo, naka-leather seat na po yan. Hindi na natin kailangan bumili ng aftermarket leather seat cover. Saka ito, genuine leather seat po yung naka-install dito. Madaling linisin at madaling i-maintain. Shoutout nga pala sa aming Boss M dito sa Mitsubishi Peak Motors Jose Abad Santos branch. Kung meron kayong kailangan para sa mga accessories po ng inyong sasakyan, punta lang ho kayo dito sa service center namin. Pakihanap lang po si Boss Mario. At saka si Alvi para sa installation ng inyong mga accessories. Guys, balik tayo sa ating video. Ngayon guys, yung ating 2025 Montero GLS Automatic, naka-LED na po yung kanyang taillight. Pati guys, yung ano niyan yung kanyang reverse lamp, naka-LED yan. Sobrang liwanag yan kapag nag-reverse tayo. Tapos, turn signal lamps, ganun pa rin, naka-halogen. Tapos guys, nabago po yung design ng ating garnish dito sa ilalim. Yan. Bago na yan. Mas mukha siyang bulky tignan ngayon. And then, pwede yun natin lagyan to ng spoiler kasi isa yun sa mga freebies namin. Under cash transaction o di kaya in-house bank financing. Tara silipin natin yung loob ng ating 2025 Montero GLS Automatic dito sa likod. Tara, samahan nyo ako. Mano-mano pa rin yan guys So guys, nandito tayo sa likod ng 2025 Montero GLS Automatic. Kung napapansin nyo, nakahiga yung mga upuan dito sa third row. Ayan, naka full flat po yung ating third row. And yung ano ko dito, by the way guys, 5'6" yung height ko at chubby built. Chubby built guys Pero tignan nyo naman, napaka-komportable at yung ano ko dito,
Kaya ko pang iunat yung paa ko. Ayan, kaya lang yung tiyan ko, hindi ko kayang iabot yung ano eh. Hindi ko kayang abutin na ano yung tiyan ko. Anyway, for entertainment purposes lang naman po. Guys, eto, maluwag po yung kanyang third row. Ngayon, bababa ako dito. Yeah. Ayan, papakita lang namin kung gaano kaluwag yung third row po niya. Sobrang luwag po. Unlike sa other competitor natin na SUV, yung side facing po yung kanyang pagtiklop ng upuan. Ito, full flat. Madami tayong pwedeng ikarga o isakay na gamit po. Then guys, papakita ko sa inyo kapag naka full flat naman yung ating second row. Wait lang po. Game. Ayan. Itatumble natin siya. Wait lang po. Lilipat lang po ako sa kabila. Ito po yung itsura niya kapag naka full flat yung second row at tinumble natin yung kanyang upuan. Ayan. Sobrang luwag, guys. Meron nga ho dito, pwede kayo matulog dito or mag-outdoor camping gamit yung sasakyan nyo. Di ba? Ang ganda. Sobrang luwag. Kasya ho dito yung double size na foam. Pwede sa biyahe. Tapos maglalagay na lang kayo ng power outlet dyan sa gilid para makapag-charge po kayo ng mga devices nyo habang naka-camping kayo. O di kaya magdala na lang ho kayo ng portable power outlet kung mag-outdoor camping kayo. Saka sobrang dali lang po i-deploy o ibalik nung kanyang mga upuan. Angat lang natin to, guys. Yan. Tapos, bagsak lang natin. Ay! Yan. Ganon din dito sa kabila. Taran. Naka ano na yung second row. Ha? Then sa third row seat naman po, napakadali lang. Ganito lang, angat lang natin to. Ay, hindi kaya. Ulit. Guys, sa third row naman, ganito lang, napakasimple lang. Angat lang natin to. Tapos, yung uupo po sa gitna, ay sa third row, siya po yung tutulak ng uupuan para para mag-lock po yung kanyang mga upuan po. Napakadali lang. Saka sobrang gaan lang. Then guys, ito, isasara na natin yung unit. Yung tailgate niya. Dito po sa likod, nandito rin pala nakalocate yung 4 na sensor sa reverse backing sensor niya at saka yung reverse camera. Then, yung 3 camera pa pala ng unit natin, meron siyang camera sa side mirror kabilaan, saka may camera rin sa harap para magamit natin yung camera 360 view. Yon. Guys, yung unit natin, yung mga safety features po niya, naka-disc brakes po yung mga preno niya, tapos equipped na rin po siya ng ABS with EBD or anti-lock braking system, saka electronic braking distribution. Tapos guys, lahat po ng preno niya, naka-disc brake. So meaning kapag nilusong natin sa baha, mabilis po siyang matutuyo at mabilis din pong lumamig yung mga preno natin kasi naka-ventilated disc brakes na po yung harap at likod niya at syempre yung design ng mags. Habang umiikot po yan, yung hangin po, diretso po papasok sa ating mga disc brakes. Kaya nakakatulong din po yung Shuriken design mags natin sa pagpapalamig ng preno. Guys, i-discuss naman natin yung promo para sa 2025 Montero GLX manual at Montero GLS 4x2 automatic transmission. Umpisahan natin sa 2025 Montero GLX manual. Ang SRP po ng ating 2025 Montero GLX manual ay 1,568,000 at may cash discount po siya na 270,000. Guys, kung i-avail nyo naman to under in-house bank financing, naka-zero down payment offer tayo dito based on 20% computed down payment. At hindi mawawala yung mga exclusive freebies natin. Kaya mag-PM lang kayo sa amin o kaya tumawag kayo sa aking contact number na nakalagay dito sa screen. At ngayon, isusunod natin yung 2025 Montero GLS Automatic.
Ang SRP po niya, 1,899,000. May cash discount tayo dito na 120,000. Then, kung kukunin naman natin siya under in-house bank financing transaction, ang pinakamababang down payment na pwede natin ibigay dito, 99,000. With lots of exclusive freebies. PM lang kayo sa number ko para maibigay ko lahat ng freebies, computation na hinihingi nyo. And then, mga kapalaboy, sa binanggit kong offer, kung sa amin nyo i-avail yung unit, free PMS po siya from first 1,000 up to 20,000. Tapos, extended pa yung warranty niya. From 3 years, gagawin natin yung 5 years. Exclusive lang yan dito sa dealer namin. Then, kung gusto nyo mag-apply, pwede nyo po akong tawagan sa number na naka-indicate dito sa screen or mag-message lang po kayo sa aking Facebook account para po mabigay ko po yung mga requirements at yung online application form. And then, please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel para updated po kayo sa other Mitsubishi units natin at sa other Mitsubishi promos na parating. So guys, sana po kayo naman yung maging next Mitsubishi client namin ni Christine. See ya!